Hello, good morning, good afternoon, and good evening to you watching this channel. And I hope that you are in a good day or good, I don't know, good mood on watching this. And our time check today, we are here still in Paris, 10:23, and it's Sunday. Saan tayo pupunta ngayon? La Louvre. May pupunta kami sa La Louvre. Sa La Louvre. Anong gagawin natin sa La Louvre? Busy siya. Wait lang. So mamaya na lang. Pero this is what it looks like here in Paris. Tapos, Hi guys! Welcome back sa Jalen's Adventure and day 9 na ng aming travel dito sa Paris. Grabe, ang bilis ng araw. Pero bawat araw ay experience na to ay sulit. So ngayong araw, meron naman tayong bagong adventure. So mula sa art, history hanggang sa food trip. Medyo maaga kaming gumising today para hindi gaano matao sa ating pupuntahan. At syempre, para masulit na rin itong buong araw. So from Parisian classic landmarks to Korean lunch at Bonchon, tapos we end the day with a hearty French dinner. Sobrang enjoy at masaya ang adventures natin ngayon. Kaya kung gusto niyo sumilip sa loob ng La Louvre, maglakad sa tabi ng Arc de Triomphe at matakam sa aming kinain, tara na! Ito na ang kwento ng day 9 namin sa Paris. Let's go! Wakain doon sa ano. Ah. Saan? So dito na tayo sa loob ng La Louvre. Pupuntahan natin dito yung upside down lang na pyramid glass. So magpapapicture lang tayo dito kasi medyo marami na rin tao. So dapat pupunta kami dun sa museum kaya lang mahaba din ang pila. So hindi lang kami tumuloy. So ang ginawa lang namin, nag-ikot lang kami dito. Pero para siyang ano siya, parang mall. So kung pupunta kayo dito medyo mapapansin niya para siyang mall. Pero ano siya, may mga exhibit siya sa loob. May mga art siya. So ayan yung parang historical dito is yung itong pyramid glass na to. So magpapapicture lang tayo dito sa baba. And then aakyat na rin tayo sa taas para dun sa kabilang picture naman dun sa Parang labas. mall lang ba to? ha? Parang mall. Yun yung museum. Papasok tayo doon mamaya. Papasok doon mamaya. Ano? Papasok tayo doon. Boring. Sa doon. Yun, so pagkatapos namin magpa-picture is tumitingin lang kami dito saglit sa loob. And then Kaya after nun, gagawin natin wala dito naman pala. kami binili dito kasi medyo mahal din naman yung tinda nila dito actually. Pero kung meron kayong budget at gusto nyo bumili ng souvenir, ayan, pwede kayong pumunta dito sa loob ng mall nila or sa museum. So pwede kayong bumili ng mga souvenir kung gusto nyo ng souvenir mula dito sa La Louvre. So ayan, after nun, makit na kami sa taas kasi titignan din namin yung itsura dito sa taas. Nagpapicture din kami. So maganda yung mga architecture nila dito. And lalo na dito, mas maraming tao. So kailangan namin pumesto ulit. Pipicture mo ako, nakaganon ako. Naka? Yung nakaganon ako. Yung point nung ano ko nandun sa pyramid. Bakit pag ganun ka? Ha? Pag ganun.
Yan, so medyo mahirap pumesto dito kasi maraming tao. Dali, may tao kasi sa likod mo. So, ginawa ko na lang is medyo usog-usog lang kami ng konti hanggang sa may makita kami maluwag na pwesto. So, tsaka ko siya pinicturean dito na may nakapoint daw siya doon sa may glass pyramid. So, maganda naman yung kinalabasan ng picture niya. Kaya lang medyo natagalan kami kasi maraming mga dumadaan, maraming mga nagpapapicture. So, may mga photo bomber. Kaya medyo natagalan. Pero okay naman, sulit Madali. naman. Medyo naglakad-lakad lang kami dito tapos kaya pa picture lang. Magpurang po kayo. Hindi po, sige Hindi. lang po. So lang, Oh, sige po. tabingi kasi siya eh. Nagkang nakipicture na. Give me your hand. May She's not dapat trying. to. She's not trying. Okay. There you go. Hawa ko. May nahanap mo dito. Sige, paka ko. Pamatay mo. Ba't kakainin mo? Naghahanap ako ng mga kainan natin ngayon na yung madali lang lakarin. Listo? Oo, huwag ka malikot. Ang lalayo. Wala namang iba. Okay. So natapos na kami magpa-picture. So naglakad-lakad muna kami dito saglit. Pagkatapos nito is naghanap na kami ng kakainan. So malapit lang yung hinanap namin para hindi na kami mapagod sa kakalakad. At nakita namin itong restaurant na pangalan ay Bonchon. Korean. Favorite ni Michael. Talaga? Tara. Ha? Ngayon pa ako sa baba. So pagkatapos naming maglakad at magpa-picture, so nag-lunch na kami at dito kami napunta sa Bonchon. So first time kong i-try itong Bonchon and masarap siya actually. So nakadalawang beses kaming bumalik sa Bonchon kasi nagustuhan namin yung chicken nila. Sarap siya at So, saka dadali na lang daw. malasa. So yun yung namin, Siguro, yung dadali memories kasi namin sabi dito niya eh. sa Bonchon. The food is good. Doon tayo sa taas. Liit na upuan nila. Tsaka maliit yung mesa. Pagdikitin na lang natin ito. Ayaw ko dyan. Tinainan ko na. Sorry. Gutom na eh. Mas masarap to kaysa sa Pinas. Iba yung quality ng mga pagkain dito. O yung pagkakaluto nila masarap. Kahit yung KFC, mas masarap dito kaysa sa Canada o kaya sa ano. I don't know, there's something. So masarap yung chicken nila dito, ma-juicy, hindi siya dry. Tapos meron kaming japchae na noodles at saka tinernohan din namin ng side dish, yung radish, masarap siya. Kaya pampatanggal umay yun. So pagkatapos namin kumain, so diretso na kami sa labas para maglakad-lakad. Medyo nag-relax muna kami para pampababa ng kinain. Pagkatapos namin kumain sa Bonchon, naglakad kami papunta sa Galeries Lafayette. Mga 20 minutes walk mula sa kinainan namin. At habang naglalakad kami, dami namin napuntang mga magandang tanawin, mga classic buildings,
cafes at mga boutique. So para kang nasa fashion film. Itong Galeries Lafayette, makikita to sa 40 Boulevard Haussmann. So dito makikita mo lahat yung mga luxury brands katulad ng Chanel, Dior, Louis Vuitton, Gucci. Yan, name it, nandito siya. So kung tatanungin nyo kung kami ay meron binili dito, aba syempre wala. Window shopping lang, enjoy na eh. Tapos umakit agad kami dun sa pinakamataas na building para makita namin yung buong tanawin, at ang makarating kami dun sa taas ay talaga namang napakaganda ng lugar dito sa Paris. At ito palang gusaling ito ay tinayo noong 1893. So over 130 years na siyang bahagi ng Paris. So, originally maliit lang pala tong tindahan na to. Pero nung lumaki, tapos naging sikat na siya na department store. So hanggang ngayon, marami ng tao nagpupunta dito, katulad ng mga sikat na celebrities, yung mga vloggers, tsaka yung mga nagpapa-picture. Yan, marami dito nagpupunta. Medyo maraming tao ang paakyat dito sa mall na ito. So inintay pa namin na makadaan yung iba kasi medyo masikip lang yung daan. Pasakay ka ng escalator, tapos mga ilang escalator lang siguro to, mga 4 yata, tapos hagdan na siya. So medyo maraming lakaran pataas kasi parang hanggang dun lang umabot yung elevator o yung escalator. So at wala rin yata ang elevator dito sa pagkakaalam ko, o kung meron man baka hindi namin napansin. Pero maganda dun sa taas kasi 360 degrees yung view, at maganda yung tanawin doon pag nandun ako sa taas. Mahangin dito. After namin dito sa Galeries Lafayette, pumunta naman kami sa Arc de Triomphe. So, nagbus muna kami kasi pagka naglakad kami, aabot ng 42 minutes ang paglalakad. So, nagbus kami dito para makapunta doon. At ang biyahe ay 21 minutes mula dito sa may Lafayette hanggang doon sa Arc de Triomphe. Ano tayo? Doon yata. Pagkatapos naming mamasyal sa Galeries Lafayette, dumiretso naman kami sa Arc de Triomphe. Isang sobrang iconic na landmark na puno ng kasaysayan. Isa ito sa mga pinaka-popular na tourist spots dito. Alam nyo ba, inuutos nitong ipatayo ni Napoleon Bonaparte noong 1806 pagkatapos ng panalo nila sa Battle of Austerlitz, isa sa pinakamalaki niyang military victories. Ayon sa kasaysayan, si Napoleon ay isang French military general na naging emperor ng France. Gusto niya itayo ang arko bilang parangal sa kanyang mga sundalo, lalo na yung mga nagtagumpay at ang mga nasawi laban para sa France. Kung mapapansin nyo, nakaukit ang iba't ibang pangalan ng kanilang laban at ang mga generals na pinangunahan ni Napoleon.
Para siyang monumento ng military history ng France. Para kay Napoleon, hindi lang ito monumento kundi simbolo ng lakas at karangalan ng bansang France. Ito rin ang dahilan kung bakit sobrang laki nito kasi gusto ni Napoleon na pag dumaan ng mga sundalo pagbalik sa Paris, dadaan sila sa arko ng mga bilang bayani. Amazing, di ba? Pero interesting din dahil hindi niya ito nakita sa tapos na anyo. Natapos lang ang construction nito around 1836, halos 15 years matapos siyang mamatay. Mahalagang nangyari sa kasaysayan nung ibinalik ang mga labi ni Napoleon sa Paris noong 1840. Dumaan ito sa ilalim ng Arc de Triomphe, sakto sa museum na gusto niya noon. Ngayon, isa na itong national monument na binibisita ng milyong-milyong turista kada taon. Hindi lang siya pang IG photo, literal siyang bahagi ng kasaysayan ng France. Kung may time kayo at gusto nyo umakyat dun sa viewing deck sa taas, makikita nyo ang 360 view ng Paris, kabilang na ang Eiffel Tower at Champs-Élysées. Isa ito sa mga spots na kahit ilang beses mo makita sa pictures, iba pa rin kapag andito ka at ma-feel mo ang personal kakaibang experience. Kung nandito ka sa Paris, huwag palampasin ang Arc de Triomphe. Iba yung pakiramdam na nandoon ka mismo sa harap ng kasaysayan. Pagkatapos naming magpa-picture doon sa Arc de Triomphe, naglakad-lakad ulit kami. So mga bandang 6:30 PM na ito. Medyo naglakad lang kami at parang naghahanap yata si Len dito ng bag para kay Olivia. Naghanap kami ng mga department store or mall para makatingin kami ng bag para ipapasulubong namin kay Olivia. Pwede. Model. Model. Right. So I know. So you can fit it. You'll just have to bring your big bag. No, but most simple. Oh, gusto ko doon sa Petit Bateau. Saan? Petit Bateau. Pikit buto? Petit Bateau. Ano daw? Sa labas? May makita ko para kay Olivia. Oo, yung Parisian brand yan. Okay. Check the password. Malahanap dito ba? Bag? Questo dentro. Wala. Oo, wala. Yung parang galong bag lang. Gusto ko sana yung parang cascade stone niya. Wala. Wala kami nahanap dito na bag para kay Olivia. Yung nakita namin dito sa loob ng Petit Bateau, para siyang eco bag kaya hindi na namin binili.
tumingin-tingin pa rin kami sa iba. Medyo mahaba-haba na yung nilakad namin at napagod din kami kasi sobrang tagal namin maglakad. Wala kami nakitang washroom. So ginawa namin is nagpunta muna kami sa isang coffee shop para na videohan yung pag-stay namin sa coffee shop na yun kasi bawal daw ang mag-video doon. Picture na lang kami nung nakaupo na kami pero yun lang, wala nang video. So tapos nung dumiretso na ulit kami, naghanap kami ng bag para kay Olivia para may pasulubong kami. And meron kami napuntahan parang department store. Kahit alas 7 na ng gabi dito sa Paris ay marami pa rin mga tao na naglalakad at nagpupunta sa mga mall, sa iba-ibang mga kainan, sa iba-ibang restaurant. So parang buhay na buhay pa rin yung lugar nila dito sa Paris. Kaya mas maganda rin yung napuntahan namin to at least para ma-experience din namin yung nightlife din ng Paris dito sa pinuntahan namin lugar. Masaya naman kasi maraming tao, nakakalibang. So makikita mo yung mga iba-ibang klaseng building tsaka yung mga tinda nila dito magaganda. Mga ano yun siya. Wait? Lilihan doon. Ano pang-elegant? Ang same. Salita. Asan? Bakit? Asan? Nagkakaba yun. Nandito na kami sa loob ng mall at tumingin-tingin pa rin kami. Balik na? Meron sa baba doon. Malaki yun. Ikaw, may extra flavor ng metos-metos. Daming gusto magpa-beauty, baby, ah. Mabiti ka dun. Mabiti ka din. Ano ng pa-beauty? Pa-beauty? Oh, watch your step. Hindi yung ano ko, yung tumod ko bumigay. Isang step lang at a time. Paano sa mga tuhod mo? Bag. Yung mga bag dito. Bakit yung bag na yun? Asan na? Bag. Asan ang bag? Para mga kids toy lang to eh. Walang bag dito na ano, baby. It's nothing. No. Wala. All toys. What? Mga ganitong bag, hindi yung... Pokemon bag. Oo. Yeah, let's go up.
A few moments later. Bahay na na. Oo nga eh, baka siya yung nandun sa nakatulog kanina na may kama na, no? Possible. Jeunes voyageurs, attention, la ligne 13 est particulièrement fermée entre les stations Gabriel Péry et La Fourche, desservie en direction de Starter. Ano? Kailangan mo. Okay pa ako. Bas pa uwi sa hotel natin. Wala na pag weekends daw, wala ang biyahe din madalas. Walang biyahe. Pag weekend. Pag weekend, walang biyahe. Sige na, exit. Dalawa. Kaliwa kanan. Saan tayo? Saan tayo? Hindi ko lang. My friend. We're in a republic. Why don't we just go outside and meet them up there? It's right there. Yeah. Like, I'm just kind of feel like I need to get out of this. Like, you can chill. Like, if you chill here. I'm not chilling here. Ito. Ouais, c'est une autre interaction sociale. Ah, Saudi. Picture tayo. Hindi, pipicturean ko lang tong ano, malaking leon. Ito ay tinatawag nilang Monument a la Republic. Isang dambuhalang estatwa Kita ko na lang. yari sa tanso na itinayo ito bilang simbolo ng Republika ng Pransya at hanggang ngayon ito ay nagsisilbing sagisag ng demokrasya, pagkakapantay-pantay at kalayaan. Bombero. Sunog. O, dito ba makabili ka ng Kid Cadston mo? Kids, so wala. Ba? Di ka sure. It's toasting. Yeah. O, yan o. Hindi pa o. Mga second hand siguro, baby. Na ano. Pero mahal pa rin siguro. Tinanong mo? Ha? Tinanong mo? Hindi. Pag tinanong mo, bibili mo na. Ay, si Mochi o. Ha? Mochi. Si Mochi. Mamaliwas naman ang mimik niya o. Diba? Gusto ko si Mimi o. C'est hyper fort, et en monde ça raconte que tu sens. C'est pas très beau. Bah, c'est parce que il y a 3 actes. Voilà.
Let's go. Je n'en les vois pas. Il est dur à voir. Kala mo na wala siya. Pero kasi retro sila eh. Retro. Ayan. Bonjour. Nagmamodel si Sir, oh. What's the money now? Kawid. After you. Hindi ko naintindihan eh. Kaya. Balik ka. Мне кажется, у них подготовка. Okay. No. The kitchen is closed. Bakit? Good luck. Malayo na yung nilakad So, ano namin lang to? para makapag-dinner, So, walang pero walang nung pagpunta kainan namin dyan. dito sa lugar na to, sarado na, so wala na daw magluluto dun sa kitchen nila, kaya naghanap ulit kami ng Siguro kakainan kasi dahil Sunday. at hindi namin alam kung babalik pa kami doon sa dati namin pinuntahan or maghahanap pa kami ng mas malapit na lang dito sa may pinagtigilan namin, pero may nakita naman kami pero medyo malayo-layo pa rin na lakarin at hindi naman kami na bored or napagod kasi marami naman magagandang tanawin dito sa nilalakaran namin, kaya nag-enjoy naman kami kahit malayo yung mga lakarin na napuntahan namin ngayon dito sa Paris. This is the only
It's okay. Basta may pagkain dyan. Dito. Kitchen is closed. Baka kitchen close dyan. Hindi lang mawa pila, baby. Ano sila kaya nag-open? Pila na ako. Ayan, nandito na kami sa kakainan namin, sa aming dinner. Ang tawag dito nila ay Buyon Republic. Kung tama yung pagkakabigkas ko. Pero medyo maiksi lang yung pila. Kasi nung pumunta kami, akala namin mahaba. Pero nung umalis kami dito, pagkatapos ng kumain, mas mahaba pa yung pila. Para ang waiting time nila, pag nag-start kang pumila, is mga 2 hours bago ka makapasok sa loob. So mabuti na lang at nakarating kami dito ng maaga. Medyo maiksi pa yung pila. At naka-order agad kami ng pagkain. Pero maraming tao talaga dito sa loob ng restaurant kapag yung busy hours. Especially ngayong Sunday na to. Maraming tao talaga pumupunta dito kasi masarap at saka mura yung pagkain nila dito. So order kami ng mga bestsellers nila. At tinikman namin yung iba-ibang pagkain nila dito sa restaurant na ito. This is French. English. English, please. For you? Thank you. Thank you. Baby, masarap din yung ano nila, oh. Yung fish. It's up to you. What are yung eggs with mayo? Yeah. Let's see. Baby. Ayan. Like Sprite. Okay. Pero matabang. Hot. Sige na, okay na. Hot. Good. Pero masarap. Makain muna ako nito kasi nga ano. Sarap siya? Like it? Ito na. Oysters. Sige, bigyan kita ng oyster mo. Lalagyan ko ng vinaigrette. May lemon. Hindi, butter to. Ako lang lemon. Wala. Ay. Ang sarap. Good. Ha? Akala ko yung prawn nila yung balat. Oo. Babalatan mo pa. Pabalatan mo pa pala. Itong egg. Sige. Sabi nila masarap daw ang mayo dito sa Paris. Tama. Sarap daw. Good. Spinach yan, di ba? Aga lang.
So, yeah. Kung try ng steak, baby. Ha? Kung try. Steak. Yeah. Try ba? Mamaya. Test kita. Konti lang. Ça m'énerve de quel point? Ha? Tama di ba? Dapat na mashed potato lang din sa akin. Mashed potato lang pala sa akin doon. Mashed potato? Dapat. Kasi gusto mo yan eh. Kasi di ba nung sabi mo, parang ang sarap ng fries nila. O ito, kainin mo to kasi hindi ko na naman siya mauubos. Sige lang. Ito nga rin meat eh. Parang nauumay na ako. Pero masarap naman. Masarap naman siya. Masarap nga. Ay, mauubos ko na to. Wala ka na yan. Okay. Paikis ka na dito. Tibig ka na lang. Mababay ng pila, baby. Oo. Dinner. May babayaran mo ito online? Pwedeng online, pero pwede rin naman ang cash. Diba? Wow. Ang mura. Hindi, pwede ako tangkin. Ayoko na, baby. Wala naman. Busog na ako eh. Busog ka na? Ha? Busog ka na? Talaga? Ha? Yun yung reason. Take out ko na lang. Baka mamaya magutom ako. Dessert pa tayo. Ha? Dessert pa. Oo. Hindi akong tubig. Yung steak mo, masarap. Sama? Huwag mo na lang kainin yung fries mo, ito na lang kainin mo, mashed potato. Ito nga ito. Ha? Ito ko. Sabi mo kanina, dapat pala mashed potato na lang. Fine. Mashed potato lang pala sa akin doon. Mashed potato? Dapat. Kasi gusto mo yan eh. Kasi di ba nung sabi mo, parang ang sarap ng fries nila. Hindi, pwede din naman pala. Tapos Pero nung biglang sinabi ko, sabi mo, gusto ko nga ito eh. okay din naman itong price. Yung dessert. Dessert mo. Yung creme brulee. Saka, Yun lang. Ayun, hingi ka ng serviette. siyempre tsaka tubig. Saka tubig. Excuse me. Serviette, s'il vous plaît. And, water. Okay. Excuse me. Hindi naman wala na sa inyo.
So sabi nung kailangan daw yung... Oh, hindi pa niya maibigay. Andun lang. Ubusin mo lang. Ayoko na. Creme brulee lang yung dessert natin. Okay na yun. Ano ba meron nila? Parang hindi naman masasarap na eh. Tulad ng... Chocolate soft cake. Custard. Creme brulee, ginger, apple crumble, chocolate mousse, caramelized milk food with vanilla cream, profiterole, dairy milk ice cream, hot chocolate sauce. Ito. Ayaw mo ng dairy milk ice cream? Walang gelato. Okay. Okay, creme brulee na lang. Yeah, umorder na ako. A few moments later. Okay. Crack, 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 crack. Crap. So creamy. Ang smooth niya. Talaga. Parang siyang leche flan pero matabang. Sabaw na leche plan? Ha? Matabang. Na leche flan. Kala ko mainit. Hindi siya mainit, no? Kasi ito mainit eh. No? Ang mura nito ah. Pati yung white. Hindi ba yok lang? Depende sa nagluluto. Hindi ko naman alam ang recipe nila. Yung jacket ka na? Pag ginaw kaya, Baka gabi na eh. tingnan ko. Baka hindi muna, naiinitan ako eh. Diyan na tayo. Okay. Dito ka mag-exit. Exit. Wala na naiwan? Chinek mo ba yung ano natin? Maba na pila, baby, no? Oo. Oh. Mahaba talaga, baby, no? Buti na nakakain na tayo. Oh, Okay. magkano ka? Late silang mag-ano. Hindi, okay naman ako. Kasi hindi ko hinawakan. Oh. Ang pahawak ako, check ko lang yung ano na natin. Para tayo uwi. Yan, oh. Yeah. Blockbuster. Mura nga kasi. Pero yung more 60 lang tayo. May bigay ko sa'yo. Bullet. Meron pa ako siko dito ticket eh. Grabe, no? Siguro kung ngayon tayo pumunta dito, baka alas 9 pa tayo, alas 10 tayo makakain, no? Hindi na tayo kakain dito. Bakit? Pag ganito kahaba? Oo. Wala. Sayang lang oras mo. Tapos, ano pa dapat? May reservation ka, no? Hindi, mga walang reservation. Gusto ko, ano? Itong nandito, walang reservation. Yan nandun, may reservation. Yung kabila. Diba? So, mas marami yung may reservation pala, no? Okay. So, baba na tayo sa 2 minutes walk. Go to platform. Walk to number 3, metro number 3. Tayo. Diretso? Wa. Sam?
Daan? Saan? On est dans les chiffres, mais bon, c'est pas mal, parce qu'il n'y a pas eu de... Mga take home lang yun doon. Maraming salamat sa pagsubaybay sa amin dito sa Day 9 Travel natin dito sa Paris. At huwag niyong kalimutan i-hit like at mag-subscribe dito sa ating channel. So kita-kita ulit tayo sa last episode ng Europe natin dito sa Jalen's Adventures. See you again sa susunod na video. Paalam! Stop me now.